Hindi kailanman inakalang ng lalaki na isang biro lang ito. Ay haantong sa pagkakaroon niya ng asawa. Old Shu, gusto mo ba ng asawa o hindi? Gusto mo ng asawa? Sabihin mo lang ang salita. Dadalahin ko siya agad sa'yo. Akala ni Shu Lingjun na nagbibiro lang si Old Go. Kaya tumawa siya at pumayag. Sige, dalhin mo siya. Isang tunay na lalaki ang may salita. Nang marinig iyon, masayang-masaya si Old Go at lumabas ng bahay. Pag-alis pa lang ay nagbilin na. Maghanda-handa ka na. Ngayong gabi ay gabi ng kasal nyo. Hindi sineryoso ni Shu Lingjun ang sinabi ni Old Go. Ngunit maya-maya ay may dalang babae na siya. Pumasok ka na. Ito na ang bagong tahanan mo. Oh, siya na si Old Shu. Hindi alam ni Shu Lingjun ang gagawin niya. Agad niyang hinayla sa tabi si Old Go. Ay nako, napalaking biro naman ito. Anong biro? Sabi ni Old Go, pumayag ka mismo. Habang sinasabi ito ay inilabas niya ang mga marriage certificate. Lalong nagpanik si Shu Lingjun. Hindi niya inakalang makakapag-asawa pa siya. Takot siya na dahil sa kanyang pinagmulan. Madamay ang magandang babaeng nasa harap niya. Ipinanganak si Shu Lingjun sa isang mayamang pamilyang feudal. Simula pa pagkabata niya, hindi magkasundo ang kanyang mga magulang at madalas nag-aaway. Hanggang sa iniwan sila ng kanyang ama, upang maghanap ng kinabukasan sa ibang bansa. Ilang sandali lang matapos iyon ay pumanaw ang kanyang ina. Dahil sa mga trahedya sa pamilya, lumaki siyang ulila. Pagkatapos ay napabilang siya sa mga rights dahil sa kanyang pinagmulan. Kahit pasado na siya sa kolehiyo, ipinadala siya sa isang malayong rancho sa Hilagang Kanluran. Doon siya sumailalim sa sapilitang paggawa sa malawak na damuhan. Itinalaga si Shu Lingjun sa trabaho sa grupo ng mga kabayo. Wala siyang kamag-anak kaya kabayo lang ang kasama niya buong araw. Kapag pagod ay nahihiga sa tabi ng mga kabayo. Naalala niya ang lahat ng paghihirap niya sa buhay. Hindi na malaya ng pagpatak ng luha mula sa kanyang mata. Minsan na rin niyang naisip na wakasan ang sariling buhay. Pero ang huni ng mga kabayo sa tabi niya ang nagbalik sa kanya sa realidad. Niyakap ni Shu Lingjun ang kabayo at humagulgol. Ibinuhos niya ang lahat ng sama ng loob sa mga nakaraang taon. Pagkatapos ay nagpasya siyang bumangon muli at mabuhay ng maayos. Ang mga tao rito ay mabubuti at payak. Nang makita ng mga pastol na walang tirahan si Shu Lingjun, ipinahiram nila sa kanya ang isang lumang putikang bahay. Isang matandang kapitbahay pa ang tumulong isabit ang kurtina. Sa bundok ng Kilien, ang hangin sa gabi ay tagos hanggang buto sa lamig. Pumasok sa bahay si matanda at si Shu Lingjun. Kahit payak ang silid, nakakatulong pa rin ito laban sa ulan at hangin. At may matatawag na rin siyang pansamantalang tahanan. Dumating si matandang babae na may dalang 2 mangkok ng pansit. Inihatid ko na ang pagkain. Sa paningin nila, si Shu Lingjun ay isang mabuting tao. Matyaga siya sa trabaho at tahimik ang ugali. Isa siyang batang salat sa kapalaran. Xiao Shu, kumain ka na. Hindi po, inang, hindi po ako gutom. Hindi makapaniwala si Shu Lingjun sa kabaitan. Tingnan niyo po, may tinapay pa ako rito. Kainin mo habang mainit pa. May niluluto pa kami sa bahay na isang malaking kaldero. Kapag busog ka, hindi mo na maiisip ang bahay. Ang kabaitan ng mga kapitbahay ay lubos na nagpaluha kay Shu Lingjun. Bago umalis, nagbilin pa si matandang babae. Kung kailangan mo ng kahit ano, pumunta ka lang sa bahay namin. Simula ngayon, parang pamilya na rin tayo. Unti-unting nasanay si Shu Lingjun sa buhay bilang pastol sa kapatagan. At naging bahagi siya ng payak na pamumuhay ng mga pastol. Makalipas ang ilang panahon, may inilagay na malaking paalala sa baryo. Inutusan si Shu Lingjun na dumalo sa klase para sa reedukasyon. Ayaw ng mga taga-nayon na siya ay saktan o alipustahin. Kaya't nagtipon sila upang isipin kung paano siya matutulungan. May naiisip akong paraan, kung sasabihin nating masama ang kalagayan ng damuhan. Napahinto si matandang lalaki saglit. Pagkatapos mag-isip sandali, bigla siyang naliwanagan. Kinabukasan, nagtungo ang lahat sa klase sa pagsasanay. Sabi ni Old Wo, 3 buwan na mula Tagsibol ay walang ulan. Hanggang ngayon, wala pa ring tumutubong damo. Lahat ng kabayo ay gutom at payat. Tumang-ayon din ng malakas ang mga tao. Sabi nila, sobrang tagtuyot sa kapatagan sa paanan ng bundok ngayong taon. Iminungkahi ni Old Wo na dalhin ang mga kabayo sa bundok para magpakain. Napakahirap ng gawaing iyon. Siyempre si Shu Lingjun ang dapat gawin iyon. Nag-alinlangan ang kapitan. Hindi niya pwedeng suwayin ang utos ng nakakataas. Ngunit ayaw niya ring maantala ang trabaho. Ilang ulit nang tumawag mula sa itaas na dapat dumalo si Shu Lingjun sa klase sa pagsasanay. Kaya't naisip niyang papuntahin si matanda sa bundok para magpakain ng kabayo. Saktong-sakto ito sa gusto ni Old Wo. Ano raw, isang matandang mahirap ang papuntahin sa bundok, at ang isang binatang rightist ay magpapakasarap sa bahay. Dahil sa ganitong sitwasyon, napilitan ng kapitan na pumayag. Naantig si Shu Lingjun sa kabutihang ipinakita sa kanya.
Isang araw, sa daan pa uwi ay nakasalubong ni Olgo ang isang dalaga. Matapos tanungin, nalaman niyang tumakas ito mula sa gutom sa kanilang lugar. Pinagkasunduan na siya ng kamag-anak sa isang lalaki, na nagtatrabaho sa pastulan bilang driver ng traktora. Ngunit pagdating ni Shuzi rito, saka lang niya nalaman na namatay na pala sa aksidente ang lalaki. Wala siyang kakilala kaya hindi niya alam ang gagawin. Tinanong siya ni Olgo kung ano ang balak niya. Umiiyak na sinabi ni Shuzi na hindi niya alam. Nang paalis na si Olgo, tinawag siya ni Shuzi. Tiyo, sa mundong ito, meron pa ring mabubuting tao. Pwede mo ba akong tulungan makahanap ng makakain? Marunong akong magtrabaho. Kinalmot ni Olgo ang kanyang ulo at may naisip na plano. Paano kung hanapan din kita ng tahanan? Tumango si Shuzi habang lumuluha. Oo, agad na nagsimulang maghanap si Olgo ng mapapangasawa para sa kanya. Ngunit tinanggihan siya ng mga taga-baryo. Dahil payat si Shuzi at baka hindi kayanin ang trabaho. Doon naalala ni Olgo si Shu Lingjun. Bakit hindi natin siya ialok kay Lingjun? Mahigit 30 na siya. Maganda rin ang tangkad nilang dalawa. Nagkasundo agad ang mag-asawa sa plano. Ay oo nga, bakit hindi ko siya naisip agad? Magandang ideya. At dinala ni Olgo si Shuzi sa bahay ni Shu Lingjun. Bago pa man siya makapag-react, agad na umalis si Olgo. Iniwan ang bagong kasal sa loob ng bahay. Sa harap ng biglaang pagdating ng asawa. Hindi alam ni Shu Lingjun ang gagawin niya. Nakatingkayad siyang nakatayo roon sa kaba. Nang makita ang sirang sapatos sa sahig, dali-daling itinago sa ilalim ng kama. Kinuha rin niya ang maruruming damit sa kama at itinabi. Palihim na pinagmasdan ng dalawa ang isa't isa. Sa puntong iyon, ang kumukulong lugaw sa kalan ang sumire sa katahimikan. Ibinuhos ni Shu Lingjun ang lugaw sa mangkok. Kumain ka na, ako ang nagluto ng lugaw. Kumain ka na, hindi ako gutom. Nang makita ni Shuzi na iisa lang ang mangkok ng lugaw, inabot niya ito kay Shu Lingjun. Kumain ka, ikaw ang pagod buong araw. Nagpapalitan sila ng alok. Sabi ni Shuzi, hatiin na lang nila ang lugaw. Pero iisa lang ang mangkok at kubyertos sa bahay. Kaya kumuha si Shu Lingjun ng kalahati ulit gamit ang palayok. Nang mapansing walang chopsticks, kumuha siya ng tangkay ng sorghum para pansamantalang gamitin. Hindi napigil ang matawa ni Shuzi sa tabi. Bakit ka natatawa? Ikaw talaga, ang sipag mong mag-adjust. Kinuha ni Shuzi ang kutsara mula sa kanyang bag at iniabot sa kanya. Tinanong ni Shu Lingjun ang tungkol sa pamilya ni Shuzi. Nalaman niyang may 2 kapatid pa siyang lalaki bukod sa magulang. Dahil sa tagutom, napilitan ng kanyang mga magulang na ipasama siya sa kamag-anak. Habang nagkukwento, napaluhan na si Shuzi. Agad siyang pinakalma ni Shu Lingjun. Sinabi niyang mababait ang mga pastol dito. Pagkatapos kumain, nagmadaling naghugas ng pinggan si Shuzi. Sabi ni nanay, dapat masipag ako. Sinabi niya iyon bago ako umalis. Tahimik na pinainitan ni Shu Lingjun ang tubig para sa kanya. Tinanong ni Shuzi kung may post office dito. Gusto niyang ipaalam sa pamilya na maayos siya. Gusto kong sulatan si nanay. Sasabihin ko sa kanya na may tahanan na ako. Natigilan si Shu Lingjun sa narinig. Habang nakatitig sa marriage certificate, maraming alaala ang bumalik sa kanya. Sino ba naman ang ayaw magkaroon ng tahanan? Ngunit dahil sa kanyang espesyal na katayuan, hindi siya nangangarap pa. Hindi niya mapigil ang mapaluha, para hindi mapansin ni Shuzi. Lumabas siya para pakainin ang mga kabayo. Nang makabalik siya sa bahay, mahimbing nang natutulog si Shuzi sa kama. Ipinatong niya sa kanya ang kaisa-isang kumot, at siya'y humiga sa malamig na sahig. Nagising si Shuzi sa kalagitnaan ng gabi at nakita si Shu Lingjun sa sahig. Akala niya'y iniiwasan siya, at naalala niya ang lahat ng pinagdaanan niya. Napaiyak si Shuzi sa sakit at lungkot. Nagising si Shu Lingjun sa kanyang pag-iyak. Akala niya ay nananabik lang ito sa bahay. Kaya kinuha niya ang lahat ng naipon niya. Ay naipon akong 40 yuan. At 20 Jin na ration coupon. Dalhin mo ito pabalik ng Sichuan. Umuwi ka na sa inyo. Lalo tuloy naisip ni Shuzi na tinatanggihan siya nito. Ikaw ba'y naasar sa itsura ko? Nang makita niyang umiiyak na naman si Shuzi, agad lumapit si Shu Lingjun upang ipaliwanag. Sinabi niya na siya'y isang old rightist. Ayaw niyang madamay si Shuzi sa hirap niya. Ngunit hindi alintana ni Shuzi ang kanyang katayuan. Sa unang tingin pa lang kay Shu Lingjun, alam na niyang isa itong mabuting tao. Nang makita ni Shu Lingjun ang tiwalang ibinigay ni Shuzi, hindi niya napigil ang maluha sa sobrang pagkakatuwa. Sinabi niya kay Shuzi na siya'y isang taong nagkamali. Itinakdang magtrabaho sa pastulan habang buhay. Sabi ni Shuzi, basta't di na uulitin ang pagkakamali ayos lang. Ano bang masama sa ganitong buhay? Sasamahan kita sa pagtatrabaho dito. Ay, kawawa ka naman. Hindi ako kawawa, paswerte nga ako. Bakit naman? Nakita ko kasi, na mabuting tao ang nakilala ko.
Ang sinabi ni Xiuzi ay tila isang sinag ng liwanag, na nagbigay ng pag-asa kay Shu Lingjun sa magulong buhay. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Xiuzi. At sa sandaling iyon, nagsanib ang kanilang puso. Ilang araw lang ay naghanda na sila sa kasal. Inimbitahan ni Shu Lingjun ang lahat para sa salo-salo. Sabi ni Xiuzi, gusto ka naming imbitahin ngayong gabi. Maski tubig lang ang mainom nyo. Ipakita lang ang inyong suporta. Gabing iyon, nag-ayos si Xiuzi at nagsuot ng bagong damit. Nakapulang damit, napakaganda niya. Dumating ang mga taga-nayon ng masaya. Hinayla ni Old Go si Shu Lingjun sa tabi. Sa aming Group 7, bawat pamilya ay nag-ambag ng 50 fen. Lahat-lahat ay 23 yuan at 50 cents. Ayaw talaga itong tanggapin ni Shu Lingjun. Sabi ng matanda, tanggapin mo. Ito'y mula sa puso ng lahat. Pinayuhan pa ni Old Go na ipambili ng bagong damit ni Xiuzi. Sapagkat ito ay isang malaking araw para sa isang babae. Kahit hindi marangya ang lahat, nagpadala pa rin sila ng bigas at kaldero. Pati mga coupon para sa tela at pagkain. Muling naantig ang mag-asawa sa kabutihang loob ng mga taga-nayon. Mula noon, hindi na muling naging mag-isa si Shu Lingjun. Sa araw, nagpapastol siya sa kapatagan. Si Xiuzi naman ay nagtatabas ng lupa sa bahay. Plano niyang magtayo ng bakod. At ng bahay, pan ng pag-asa sa kanyang mga mata. Nag-alaga rin siya ng manok at pato. At ginawang isang tahanang mainit ang dating malamig na bahay. Di naglaon ay isinilang ang kanilang anak. Habang inaalagaan ni Xiuzi ang bata, pinahiling niyang turuan siya ni Shu Lingjun na bumasa at sumulat. Lalong gumanda ang kanilang buhay. Isang araw, pinapanta ng kapitan si Shu Lingjun sa opisina. Akala niya'y muli siyang mapapag-alitan dahil sa pagiging old brightest. Pero laking gulat niya na ito pala'y isang napakagandang balita. Aminado ang nakakataas sa maling pagkakakilanlan sa kanyang katayuan noon. Hindi lang siya binigyan ng 500 yuan bilang kabayaran. Itinalaga rin siya bilang guro sa paaralan ng pastulan. Nang marinig ang balita, hindi na napigilan ni Shu Lingjun ang umiyak ng malakas. Naibuhos niya ang lahat ng sakit at hinanakit sa loob ng maraming taon. Habang hawak ang bayad na pera, labis ang sakit na naramdaman ni Xiuzi para sa pinagdaanan niya. Nang malaman ng mga taga-nayon ng balita, dumating silang lahat upang batiin siya. Lahat sila, itinaya ang kinabukasan ng kanilang mga anak kay Shu Lingjun. Kaming mga mahihirap dito, ayaw na naming umasa pa para sa sarili namin. Pero ang mga batang ito'y ipinagkakatiwala namin sa iyo. Nangako si Shu Lingjun sa lahat, nagagawin niya ang lahat upang maturuan ng mabuti ang mga bata. Nagbiro si Old Go na maganda na ang buhay ni Xiuzi ngayon. Si Shu Lingjun ngayon ay isang guro ng bayan. Ngunit sabi ni Xiuzi, wala akong pakialam kung guro siya o hindi. Sa mata ko, siya pa rin si Shu Lingjun. Kahit maging opisyal pa siya, hindi ako maiinggit. Kahit magpastol siya ng kabayo sa loob ng 20 taon pa, ayos lang. Mula noong araw ng kasal namin, binago ko na siya sa puso ko. Hindi ngayon lang. Ano bang silbi ng pagbabago mo? Makakapagbigay ba ng 500 yuan ang pagbabago mo? Inalay ko na ang puso ko sa kanya. Mas mahalaga yon kaysa sa pera. Akala nila ay tuloy-tuloy na ang masayang pamumuhay. Ngunit dumating agad ang isang napakalaking pagsubok. Biglang bumalik ang ama ni Shu Lingjun mula sa ibang bansa. May sarili na itong pabrika at mahigit 100 milyon ang ari-arian. Bumalik siya para kumbinsihin si Shu Lingjun na magpunta sa abroad at manahin ang yaman. Alam ni Shu Lingjun na anuman ang piliin niya sa huli, gusto pa rin niyang makita ang ama. Nagpakulo si Xiuzi ng maraming tieg buong gabi. 1 bilyon, gaano ba karami yon? Siguro makakabili ng 10,000 sasakyan. Ay nako, ganon karami ang pera. Gusto ko ng kotse ni Lolo. Agad tinuruan ni Xiuzi ang anak. Ang perang pinaghirapan natin ang masarap gastusin. Doon lang tayo panatag sa loob. Kung hindi natin pera, huwag natin tanggapin. Iyan ang tinatawag na dangal. Tumango ang anak bilang pag-unawa. Bago umalis, bumili si Xiuzi ng 2 bag ng goji berries. Sabi nila, pampalusog daw sa matatanda. Ibigay mo yan kay tatay mo. Ito na siguro ang pinakamainam na handog na kaya nila. Ibinigay ni Xiuzi kay Shu Lingjun ang lahat ng pera sa bahay. Mahina sa bahay, malakas sa daan. Dalhin mo na ito. Nang sumakay si Shu Lingjun sa bus, habang buhat ni Xiuzi ang anak nila, hinabol nila ang bus ng matagal. Sa wakas, nagkita rin si Shu Lingjun at ang kanyang ama. Ito ang unang pagkikita nila matapos ang 30 taon. Kung nagkita tayo sa kalsada, hindi ko na siguro makikilala. Ubanin na ang ama ngayon. At si Shu Lingjun ay higit 30 na rin. Dinala siya ng ama sa isang mamahaling restaurant. Hindi siya komportable sa paligid. Umabot sa higit 80 yuan ang kinain nila. Katumbas na iyon ang gastusin nila sa 1 taon. Pag-uwi sa tinutuluyan, itinago niya ang mga tieg. Hindi niya magawang ibigay sa ama. Sino bang mag-aakala na ang 3 tao'y kakain ng halagang 80 yuan? Kinabukasan, pumunta sila sa isang tindahan ng porselana.
Agad binili ng ama ang isang vase na 800 yuan. Sinabihan niya si Shu Lingjun na mamili rin ng gusto niya. Ngunit napakamahal ng mga bilihin. Kaya bumili na lang siya ng garapon ng atsara sa halagang 4 yuan and 50 fen. At ang red along iyon ay para kay Xiuzi. Dahil taga Sichuan si Xiuzi, mahilig na mahilig siya sa atsara. Ipinakita ni Shu Lingjun ang larawan ni Xiuzi sa ama. Nagustuhan ng ama ang kanyang manugang. Gusto niyang isama ang buong pamilya sa abroad upang mapunan ang mga pagkukulang sa mga taon na lumipas. Kinagabihan, muling nag-usap ang mag-ama. Hinimok siya ng ama na sumama sa abroad upang tamasahin ang mas magandang pamumuhay. Ngunit tinanggihan ito ni Shu Lingjun. Dahil sa panahon ng pinakamabigat niyang yugto, ang mabubuting pastol ang tumulong sa kanya. Gaya ng sinabi ni Xiuzi bago siya umalis. Hindi ka aalis. Alam ko na sa sarili ko. Bakit naman? Sa tingin mo ba, hindi ko kaya mabuhay nang wala ka? Hindi ko iniisip yan. Alam ko na hindi mo maiwan ang mga bata sa eskwelahan at ang mga kababaryo. At saka, hindi mo rin kayang iwan si Xiuzi. Sabi niya araw-araw kang sumisilip sa pader. Pwede mong tanggalin ang mapa at dalhin ito. Pero iyon ay walang laman. Hindi mo madadala ang bundok Kilien, ni ang malawak na damuhan. Hindi mo kayang iwan ang lupaing labis mong minamahal. Nang makita ng ama ang matibay na paninindigan ng anak, hindi na siya muling nanghimok. Lingjun, may isa pa akong gustong ipakiusap. Pwede mo ba akong tulungan? Bumili ng isang loang 2 metro at 1 metro ang lapad na lote sa lupa. Ang matandang buto ko ay nais pang ilibing sa bayang Sinilangan. Sinabi ni Shu Lingjun sa kanyang ama na huwag maging malungkot. Dadalhin niya sina Xiuzi at ang anak para dalawin siya. Habang sinasabi iyon, iniabot niya ang goji berries na binili ni Xiuzi. Labis ang tuwa ng kanyang ama. Inabot niya ang red along inihanda niya ng maaga at pinapabigay iyon sa kanyang manugang. Matapos noon, sumakay na ang ama sa eroplano pabalik abroad. Samantalang si Shu Lingjun ay muling bumalik sa demuhang pamilyar sa kanya. Ito ang lupang binuhusan niya ng pawis at pinagsaluhan ng hirap at saya kasama ang mga kababaryo. Sa sinag ng papalubog na araw, tumakbo si Xiuzi palapit habang buhat ang anak. Masayang sinalubong ang pinakamamahal niyang asawa. At dyan na po muna nagtatapos ang video mga idol.